What's up everybody? Dito kami ngayon sa aming pinaka-paboritong remote island sa San Vicente. Kasama nga pa na natin Sisig! Hey! And Dream ng Luro. At yung legendary ng puerto, si Nick. Wow! Legendary! Significant other ni Bugay. Sa ngayon try namin mag-hunt ng pelagic dito lang sa gilid ng isla. Sana swertehin kami. Ganda ng gising ko ngayon. Full of energy. Sana yung bike namin. And sana let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Madalas mag-isa lang ako nagda-dive at yung kasama ko nasa bangka lang. Pero ngayon, sobrang excitement ko dahil may mga kasama akong veterano. Kahit nga maging safety diver na lang nila ako okay na ako dun. Pero sa ngayon, mas confident ako at enjoyable pag may mga kasama kang magda-dive. Kasama ko silang mag-hunt. Kakagulatan tayo ng isda dito, bro. Mag-ano na lang kayo? Ako na mag-ano ng bangka. Ha? Mag-ano na lang tayo. Wala ba no? Mabulbul man sa baba. Ako na lang mag-ano ng bangka. Mag-adjust. So sa first trip namin, nag-decide agad kaming lumipat dahil wala kami masyadong nakitang fish activities. So nauna agad ako sa kanila dito sa endpoint dahil dinala ko yung bangka para pagdating nila dito, hindi ko na sila susunduin. So nauna akong mag-drop. So this is my first drop sa area. At ina-expect namin dito meron kaming pelagic na makikita. So ang hunting style ko dito is sa sumipat agad sa mid-drop or bandang gitna ng bottom at surface kasi dyan mo madalas makikita yung mga pelagic fish. So habang nag-a-attract ako, granting, silip agad ako sa aking bandang kaliwa at yun na nga, positive. Merong mga tangige. Medyo marami sila. Nalito pa nga ako meron kasing humiwalay na isa. Pero nag-focus na lang ako dito sa marami. Zoom in and close the gap, pull the trigger. Pasok na pasok yan. Then focus na ako paakyat. So ayun, retrieval operation na, hila na, medyo malakas pa yung isda, nilalaban. So kailangan mo lang siyang i-loosen up yung line para kahit papano hindi magkaroon ng tension sa line, hindi mapunit yung kanyang laman or maputol or kung ano man yung pwedeng mangyari pag medyo tight yung pagkahawak mo. Ganun lang yung style pag nagre-retrieve ka ng malakas na isda. And suddenly, nakikita nyo naman, biglang merong lumapit sa aking school of barracudas. Gulat na gulat ako nyan. Di ko alam kung anong gagawin ko, napaka-helpless ko nyan kasi wala pa yung mga kasamahan ko at nagre-retrieve ako ng isda ko. Wala, ang naiisip ko lang tingnan ko na lang sila. Kasi wala na naman akong magagawa at napakaamo nila. Intention talaga nila lumapit sa akin. Yun, sobrang gulo-gulo yung utak ko niyan Hinahanap ko sila. Ano ba, tatawagin ko ba sila, mag-stay ba? Hindi ko alam yung gagawin ko. So first time ko kasi ma-experience to. Kaya yan, in-enjoy ko na lang habang nire-retrieve ko yung isda. Nandyan sila sa paligid.
minsan, pag para talaga sa'yo yung isda, makukuha at makukuha mo yan eh. Kahit anong instances yung mangyari. Kasi ito sa sitwasyon ko na to, habang pagod na yung isda at hinihila ko siya, konting-konti na lang pala yung nakakapit. Yung flapper na lang. Kaya ayun, buti na lang talaga binigay sa akin to. Para sa akin tong isdang to. Medyo malakas yung agos ng time na to, kaya nag-decide ako na dalhin ko na lang muna or i-secure ko na lang yung isda sa bangka. Kasi kaysa naman na ilagay ko siya dun sa buoy, medyo mahihirapan ako humila ng buoy kapag may malaking isda na nakasabit doon. So pumunta ako sa bangka at sinecure ko siya, at doon ko palang nakita na nauna na nandito na dumating na si Riv sa spot. So habang sinisecure ko yung isda, medyo hindi ko na siya nakuha na ng video. Sinisecure ko yung isda sa bangka, sinisigawan na ako ni Riv for second shot kasi meron na pala siyang nahuli, meron na siyang napana. Nang nakalapit na ako kay Riv, hindi ko na nagawang mag second shot kasi meron pa talagang isda sa ilalim at ichichismis ko pa sana sa kanya yung barakuda, pero ito na yung nangyari. Hindi ko alam kung secure siya. Pero parang kita ka yung hirap. Meron pa. Oo. Nandiyan po sila sa baba. Nakakuha rin ako niyan, tangigi yan. Tangigi yan. Barakuda, dive ka na. Dami barakuda. At eto na nga, lumapit na naman sa amin yung barakuda. This time, buti na lang loaded pa din yung aking gun, so nag-secure na ako ng isa. At eto na, nakakuha tayo ng isang barakuda. Si Riv naman ay meron pa rin tangigi sa kanyang line, kaya kanya-kanyang secure muna kami ng isda. Medyo malakas talaga yung agos nito, kaya nahihirapan kami magstay kung saan nakikita namin yung mga barakuda. Medyo naaanod kami pababa, kaya we decided na bumalik na lang muna kami sa bangka at doon na lang magpahinga at secure yung mga isdang huli. And unfortunately, lowbat na naman yung aking GoPro. Hindi na naman ako nakapag-record ng tuloy-tuloy. Nakahuli yung iba kong mga kasama. At eto, picture-picture na lang. Yan. After niya, nag-decide kami ni Riv na pumunta muna sa Port Barton. Since malapit lang ito sa isla na may pinagkakampingan. At ito yung mga nangyari. Siraan kami ng bangka. Hinila kami ni Kuya. Yan, yung Reniel na bangka. Ang plano namin, pumunta kami ng Port Barton para i-dispose yung mga isda na nahuli namin dahil paubos na yung aming yelo. So, kailangan na namin siyang ibenta or dispose kaysa masira. Kaya, ayun, medyo nagka-aberya kami sa dagat. Buti na lang, sakit kami ni Kuya, na-rescue kami. Then, dito na kami ngayon sa shoreline ng Port Barton. So, maghahanap na lang kami ng bibili ng isda. Then, papagawa namin yung sira ng makina ng bangka. And balik na kami sa isla. Balik na kami sa base. Phew, that's life. Meron talagang hindi lahat bibigay sa'yo ng Lord ng smooth. Kaya, sana yung challenge na to, pag natapos na, may blessing na naman na may bibigay. Let's go! Meron yan, meron. Magkano to, boss? Ito, pagkano? Magkano tindahan yung presyo? Tanigi kayo dyan. Dispose na namin yung iba. Medyo malilo yung lalakarin eh. May tag na yun.
Ito talaga yung literal na hard-earned money. Pwede na kaming kumain ng baboy. May pambili namin ng pork belly. Lalako muna namin yung isda para may pambili kami ng pork belly. Kahit kape, broad coffee lang ako, okay na. 200. 200. Tangi ko 100. Ano yung sabi ko yung 140? F27. Papayos muna namin yung makina ng bangka. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang spearfishing. Kung gagabihin kami dito na kami mag-spend ng gabi. Then first thing in the morning, makabalik kami to sa isla namin. Sa isla na pinagkakampingan namin. So ayun, kita na lang tayo ulit sa next episode. Thank you for watching guys. Ciao!